Hello everybody, welcome to the Medyo Serious Talk Show with me, Red Oliero. At ngayon, ilang araw na actually, pati itong Medyo Serious Talk Show na-postpone ng isa namin taping because grabe, non-stop ang ulan. And I hope you are all safe and dry habang pinapanood nyo to. Pero ngayon, napapanahon ang usapan na ito. We invited environmental planner Dinky von Einsiedel. Einsiedel, tama po ba? Tama. Ang ganda, yes. Sir. Ano ba yan? Dutch ba yan? Or? German. German. Okay. Einsiedel. And ikaw po ay isang architect urban planner. That's Before we had Mr. Alcazarin, Paolo Alcazarin here. And isa yun sa mga aming sleeper hits na episode. I think people are really interested in urban planning. And right now, napapanahon, we invited you because tawag doon, ito na naman, bumabaha na naman sa ating lungsod, sa ating bansa. So I think it could be a matter of city planning again. Tawag doon. So I think ang pinaka-general encompassing question ng episode natin ngayon is, kaya pa ba talaga i-control ang flood sa Pilipinas? Well, depende sa lugar. Depende sa lugar. Napaladan kayo, sir. May mga lugar, marami kasi lugar sa Pilipinas, yes, po. Opo. Na kahit na anong gawin mo, yeah, babahain. Okay. Kasi natayuan yung mga tagiliran ng ilog. Tama. Di ba? Yung mga talagang lugar na natural na nagbabaha. Pag natakpan yun ng mga kabahayan, ng mga buildings, ng mga parking lot, at mga, wala nang nakaka-absorb ng tubig ulan. Yes. So pag matindi ulan, pareho nitong mga araw na ito, umaapaw yung mga ilog. And dahil wala nang open space na maka-absorb ng tubig ulan, baha. Diba? At ito po bang mga lugar na ito na tinatayuan ng mga tao, nakakapagtayo sila dyan because of bad execution of the urban planning? Tama po ba? Well, yan po ba ang trabaho nyo as environmental planner? Well, kasama sa environmental planning yung flood management. Yes. Flood risk reduction. Okay. Or disaster risk reduction. Kasi hindi lang naman flooding ang problema natin dito sa Pilipinas. Meron tayong earthquake, meron tayong volcanic eruption, may storm surge, etc. No? So, kasama yan sa trabaho ng planning. Ang isang naging problema kaya tayo nagbabaha, yung mga lugar na dapat hindi pinayagang mag-develop. Nag-develop. Dineclare ng gobyerno na alienable and disposable. Pag dineclare na A&D land, natitituluhan. Okay. Pag natituluhan, private property, ang mindset ng may-ari ng lupa, pwede kong gawin kahit nung gusto kong gawin. Lupa ko na ito. Akin na ito. May titulo ako nito. Hawak ko yung titulo, di ba? Hindi naiintindihan na pag nagdikit-dikit lahat yung dineclare na A&D, nawawala yung hihigop ng tubig ulan. Tama. Di ba? So, kaya nagbabaha. So, at some point in time, may mga taong tulad nyo na nagsabi sa gobyerno, huwag nyo tayuan to, huwag nyo ibenta to, huwag nyo bigyan ng titulo yung mga tao dito dahil kailangan tong lugar na to para humigop ng baha or ito yung parang barrier natin or buffer natin, di ba? Kasi sa science, alam naman natin yung floodplain. Di ba? Tinuturo yan sa geography, sa high school, di ba? Floodplain. Pag sinabing floodplain, magpa-flood. Yes. Di ba? Ngayon, pag dineclare ng gobyerno na alienable and disposable, hanggang gilid ng ilog. Di ba? So, pagkatapos, papasok ang DPWH, sisimentuhan yung tagiliran ng ilog. No? Bibilis yung daloy ng tubig galing sa bundok, pupunta doon sa pupunta doon sa pinakamababang lugar. Hindi ba? Oo nga naman. Kaya hindi, naging masyado tayong dependent doon sa infrastructure. Yes. Yung hard infrastructure na para bang ang konsepto is alisin natin yung tubig ba ng mabilis. So, kailangan sementuhan natin yung tagiliran. Hindi naisip, nililipat mo lang yung baha doon sa mababang lugar.
Grabe, napaka mind-blowing concept na very simple pero very no. So, kumbaga parang yung capability natin to kind of prevent it or maybe short-sightedness na, bumabaha dito, papadirang ko. Hindi nila alam na may consequences dun sa Downstream. downstream. Yeah. Oo. Well, Oh my. ano kasi sa environmental planning, pinag-aaralan namin yung upstream, midstream, downstream. Okay. No? Oo. Yung tubig baha, tubig ulan, na nanggagaling sa bundok. O, dito, kunin natin, case ng Metro Manila, galing sa Sierra Madre Mountains. No? Pagbaksak ng ulan dyan, saan dadaan yan? Pupunta yan sa mga rivers and creeks. Yes. No? Pag sinementohan mo yung tagiliran yan, mabilis ang baba ng tubig ulan. Pag tuloy-tuloy ang ulan, bumibilis Lalo. yung daloy, yung volume na dadagdagan dun sa mababang lugar. Kumbaga parang binattleneck mo, no? Oh, yes, Yung yes, nangyari. yes, So, kumbaga parang imbis na kalma siya na medyo wide, finanil mo ngayon into something. Yung isang ginagawa na, example, Manggahan Floodway. Di ba? Diretso. Yes. Dati, yung creek dyan, nagme-meander. Mm. Pag nagme-meander yung ilog, madalang ang daloy ng tubig. Pag ginawa mo diretso, mabilis yung daloy na. Parang Hindi gumawa ba? ka ng park ride. So, ang isang naging problema dyan sa Manggahan Floodway, dapat may kasama yung project 1970s ba yan Oh, okay. Yung flood control ng Metro Manila, dun sa 1977 na master plan. Manggahan Floodway, para pag high tide sa Manila Bay, hindi lalabas ang tubig from Pasig River Pag high tide babalik sa Laguna, di ba Okay. So, yung Manggahan Floodway. Pero, dapat may outlet yon pag nag-low tide na, hindi dapat Pasig lang ang Pasig River Gets. lang. Meron yung araw na sa plano na Parañaque Spillway. So parang dinidistribute nila yung... Yes. Okay. Hindi ginawa yung Manggahan Floodway, hindi ginawa yung Parañaque Spillway. Yung Manggahan Floodway ba is yung success of the design was very very dependent on that spillway na mangyayari sa Parañaque? Yes. Oh, okay. Yes. Yun lang. Kasi hydrology yan Hydrology is yung merong low tide, high tide, Yeah. di ba? That's why ang nangyari with the Manggahan Floodway, binabaha yung perimeter, yung fringe ng Laguna, di ba? Yes. Yung mga dating hindi binabaha, Yep. binabaha kasi hindi makalabas yung tubig. Wala kasi yung Parañaque Spillway, hindi ginawa. Oh, wow. So may plano. That's why, alam mo, medyo sumasama ang loob ko pag naririnig ko yung kulang ng urban planning. Kasi 1976, yung unang-unang master plan ng flood control sa Metro Manila. Nagpunta ako ng Netherlands, naghanap ako ng eksperto sa flood control. Kasi nasa Metro Manila Commission ako nung araw. Nagpunta ako ron, hinanap ko yung eksperto ng flood control, dinala ko dito sa Pilipinas at gumawa sila. Yun yung unang nag-recommend ng pumping stations. Gets. Kasama na ngayon yun sa ating sistema dito sa Metro Manila, yung mga pumping stations. No? So 1976 pa lang, meron na tayong master plan sa flood control. No? Tapos yun nga, 1977, yung Manggahan Floodway, Parañaque Spillway, at saka yung iba pang mga flood control mechanisms, inumpisang ma-implement. So, ginawa yung Manggahan Floodway. Hindi ginawa yung Parañaque Spillway. Yun lang. Di ba? At yung iba na mga pumping stations, sumunod pa, medyo na-delay ng konti. Pero kasi nung mga 1970s, pag bumabaha, inaabot ng linggo bago mawala yung tubig baha. Grabe. Diba? At least ngayon, mabilis humubay. Nung araw, talagang... Malala talaga. May planning naman na nangyayari. There were plans put in place and they're very sound plans. But execution is not happening. Why do you think hindi nila masyadong binibigyan ng value yung
expert planning na naganap? Well, hindi, kailangan din naman kasing maintindihan ng mga tao na ang problema ng flood isa lamang sa maraming problema. Yeah, yeah. Tubig, for example. Yes. Yung water supply, Yeah. di ba? So, dahil sa climate change, mas dumadalas yung drought, yung extreme heat, yung heat wave. No? So, tapos yung problema ng traffic, problema ng affordable housing. Yeah, yeah. Maraming problema, no? So, pag gumagawa ng plano sa urban planning, pina-prioritize kung ano yung mga pangangailangan. Tapos, minamatch mo, ano ba yung pera na available para mo ma-implement lahat ng solusyon doon sa mga problemang ito. Ngayon, ang papel ng planner, recommendatory. Nagre-recommend lang That's a kami. great word. Di ba? Nagsasuggest lang kami. Ang dumidesisyon, yung mga mayor, yung mga politiko, yung mga cabinet members, yun ang nag-i-implement. Yun ang dumidecide kung ano ba ang gagawin. Yeah. So, ang nangyari, noong 1976, 1977, in-approve yung Manggahan Floodway, pero dahil medyo kinakapos ng pera, wag muna natin gawin yung Parañaque Spillway. Ang nangyari, hindi na nagawa at all. Yeah, nakalimutan na. Oo. Isa lang ba to, like, kunwari sa, or hindi ko nagagamitin ever yung term na lack of planning, no? It's more of lack of follow-through, lack of execution, parang ganong klase, or deprioritizing the recommendatory terms na binibigay nyo everything. So, ito ang punot dulo ng tingin nyo po flooding dito lang sa Metro Manila. A lot of the things that were recommended were not heeded, parang ganun ba? Well, yes. Pero yung tubig ulan na dumadagdag sa Metro Manila, hindi yan ang gagaling sa boundary lamang ng Metro Manila. Yeah. Di ba? Nanggagaling yan sa Sierra Madre Mountains. Tama. Rizal na yan. Labas na ng Metro Manila yan. Pareho din ang pagbaha ng coastal area ng Navotas, Malabon, Valenzuela. Ayun, madami itong parate. Bulacan nang gagaling yung tubig dyan. Okay, diba? okay. Tapos, further north, Pampanga River Delta, di ba? Daming. Labas din yan, Manila Bay. Di ba? So, pag tumaas ang tubig sa Manila Bay, baha ang Navotas, Malabon, Valenzuela, Doon nagsispill, parang ganun. Oo, nadadagdagan. So, yung koordinasyon ng Metro Manila dun sa mga paligid niya, parang hindi masyadong mahusay, di ba? Parang kulang Yeah. Di ba? Pero now ngayon na we've been experiencing this for decades, almost half a century. Actually, baka nga half a century na. Mahirap ba talaga solusyonan? Or are we just sitting on, sitting on it? Hindi natin siya pinaprioritize. Well, mahirap talaga. No? Okay. Dahil nadadagdagan ng populasyon. Tama. Tumutuloy ang economic development. Yeah. So, in fact, nagre-reclamation pa tayo. Dumagdag pa. Nagdadagdag pa tayo. Humahaba tuloy yung lalabasan ng tubig baha. Yeah. So, nakakaabala yan. Di ba? Yes. Nakaka-contribute yan doon sa problema ng baha. So, mahirap masolusyonan. Yeah. And hindi natin palagay ko ma-achieve yung yung total zero, na wala talaga. na zero. Okay. Kasi with climate change, yun din. mas madalas ang bagyo, mas matindi ang ulan. Mas maraming rainfall. Yeah. Oo, yung volume ng rainfall mas malaki. And it will only get worse from here. And it will only get worse. Yeah. Ngayon, with development continuing, di ba? Parang ang mga solusyon parang remedial, no? Yes. For example, Patchwork, no? Parang ganun. yung flash floods, kadalasan yan pag gantong habagat, no? Ang nagbabaha diyan yung kung saan may kalye,
na tumawid sa dating creek o dating estero. Di ba? Yeah. Yung mga estero na tinakpan, Tinakpan niya. tapos lalagyan ng kalye, usually yung estero, yun ang pinakamababang lugar eh. Di ba? So yung kalye, baksak ng ulan, yung pinakamababang yun ang magbabaha. So that's why nagkaka-bulbul ang traffic. Yes. Doon sa mga lugar na may mabababa dahil dating estero sa ilalim yun. Tinakpan natin. Diba? Nagdala po kayo ng mapa dito na nakaplano lahat ng mga estero ng ano. Kasi I-superimpose natin yun sa ano. Pero ano ba to? Anong origin nito? panahon pa ng Kastila ito. Kasi Spanish pa yun. Oo, 1898 pa ito eh. So nagpaplano na sila to develop the city since the 1800s. Yes, Okay. yes. Yung mga estero kasi nung araw, ginagamit yan to transport yung mga goods dito sa Calooban. Gets. Palabas sa Manila Bay Oo. para maisakay nila doon sa Acapulco trade. Mm-mm. So, importante yung mga estero nung araw eh. Trade route sila dati. Trade routes yung Yeah. mga yan eh. Transport routes yung mga yan eh. Yeah. Pero ngayon, Pasig River na lang ang Yun na nga lang ang- alam kong merong barge na. na may mga barge. Yung mga iba, wala na, natakpan na eh. Yeah. That's why, yung mga estero nung araw na natakpan, yun ang mga unang binabaha. I'm looking at Manila as in Manila that we know. Manila. Like, Manila talaga to. And hindi ko in-imagine na ganyan kadaming waterways. It doesn't look like this anymore. Parang Hindi na. Hindi na. parang dalawang river na lang ata ang buhay across Manila. Well, or something. Marikina River, Yeah. San Juan River, meron tatlo. yung Diliman Creek, Ah, may Tulyahan River. So, meron pa namang ano. Oo. Pero Pero hindi sila functional. Well, Oo. overwhelm sila Gets. nung volume ng ulan Yeah. eh. Oo. Di ba? Saka yun nga, denudation, deforestation sa Yes. Sierra Madre, nadadagdagan, kumbaga nagkukumpulan yung mga problema. Yun ang nagko-contribute dun sa problema. Meron akong ano dyan sa Sierra Madre, no? Yun ang ano natin, talagang panglaban natin sa bagyo na malakas. Yes, Pag yes. dumaan ng bagyo dyan, na-absorb niya yung rainfall, humihina pagdating sa mga populated areas, Yes. di ba? Meron din akong alam na fact from a Netflix documentary na I think 89% ng rainforest natin is cut down na. So ito ay malaking factor ng Yes. ating flooding. Malaking factor. All over the country. Can you explain lang how somewhere in the northern of the Philippines affects us in Manila? Ganong klase. Well, hindi ko alam kung ano yung effect kung Yeah, ganun yeah. kalayo. Oo. Pero kasi, ang buong Pilipinas, it's composed of mga watersheds. Okay. No? Kung saan ka merong river galing sa bundok, no? Tapos yung mga creeks na kumakabit doon sa main river, yun ang watershed mo, no? Ngayon, pag nakakalbo yung forest Around it, doon yeah. sa watershed, mabilis yung daloy ng tubig, Yeah. tapos Kasi walang umiinom ng tubig. Di ba? Oh, at saka pati yung bilis ng daloy ng tubig causes erosion. Because of erosion, bumababaw yung river, mabilis umapaw, 'di ba? So yun ang nangyayari dun sa mga watershed areas. Ngayon, supposed to be merong watershed management plan. Okay. Okay? Ang problema, maraming munisipyo ang nasa loob ng isang watershed. Yeah. Oo. So maraming LGUs. Yes. Ngayon, kung hindi nag-uusap at nagko-cooperate yung mga LGUs na yon, wala silang management plan. Yeah. Magkakanya-kanya sila, hindi masosolve yung problema. Hindi siya prioritized eh. Sabihin ng mga tao parang Tower of Babel situation, pero hindi eh. Kasi technically, deliberately silang hindi nagkakaintindihan. Hindi yung tipong aksidente lang na hindi sila nagko-communicate. Yeah, di ba? lalo na kung hindi magkapartido. Yun din, no? Nga, ano? So talagang deliberately uncooperating for political gain. That's right. Yes. And to the expense of our flood control. Yeah. Oo. Isa pang, I think, isang glaring na, I think last year pa to pinag-uusapan is yung DPWH budget
for flood control. I think somebody coined na if you do the math, it could be around 1 billion per day just to control the floods. Nakita natin recently I think, hindi nga siya sobrang lakas na bagyo, no? Para mga low pressure areas and then mga dalawang signal number 1, signal number 2 or something like that. It really flooded the city, no? Why do you think even with such a budget, laki nun, 1 billion a day, is wala pa rin silang solution for it? Well, ang tingin ko kasi, parang kulang wala tayong policy on floodplain management. No? Marami sa mga munisipyo, syudad, nakapatong sa floodplain. No? Okay? Pero wala tayong floodplain management policy. Like for example, pag bumili ka ng lupa at medyo mababa, di ba? Anong ginagawa ng mga tao? So dapat pala ini-inform sila. Tatambakan. Tatambakan diba? nila. Oh. Sa mga bansa na merong floodplain policy, kukuha ka ng permit para ka magtambak kasi nililipat mo yung tubig baha. Tama. Nababaksak sa lupa mo, inililipat mo sa kapitbahay mo. Di ba? So, dahil nga wala tayo ng ganung policy, nagkakanya-kanya di ba? So, ang laki nga ng budget, pero ang budget pang-infrastructure. Yes. Di ba? Yung management ng lupa, management ng floodplain, wala. Di ba? Now, another example is, meron tayo ng National Water Code. Okay? Doon sa National Water Code, nakalagay doon, dapat defined kung ano yung waterway. Okay. Ano yung floodway. Okay. Ang magde-define yan, DPWH. Oh. Hanggang ngayon, hindi pa na-define. Yun na nga. Ang water code, sinasabi, pag merong river, may creek, kailangan may easement ka na 3 meters. Kung urban area, 3 meters on each side. Pag agricultural area, 20 meters on each side. Pag forested area, 40 meters on each side. Okay? So, meron yun. Pero, sa urban areas, 3 meters, yung floodplain mo, mas malapad kisa ron Di ba? So, yun ang kulang. So, maraming ganun nangyayari. Maraming ganun. Malaking factor yun, di ba? Ang isa pang ginagawa ng DPWH, dun sa perang nakukuha nila, sa budget nila, itinataas nila yung kalye. Pero hindi nila paano yung tagiliran? Yung mga nasa tabi. Din yun. Di ba? So, hindi nga binabaha yung kalye, binabaha yung mga lupa doon sa tabi. Di ba? Tapos nagiging barrier pa yung mga mataas na kalye para makalabas yung tubig baha. Yan ang parang kulang sa koordinasyon Lahat, kumbaga parang, may baha dito, taas natin dito. Dito, may baha, taas natin dito. Pero technically, walang holistic solution, no? Parang gano'n. Like, kumbaga parang we can't say na walang ginagawang solusyon yung DPWH, pero I think the solution might not be cohesive. Parang ganun yung dating. Parang ang dating parang mas patchwork solutions, no? Yeah. So, kaya pa ba, tingin mo? Going back to the original question? Well, kasi I know na kunwari, environmental planning was supposedly guidelines for that when you build the things that you're gonna build, you are supposed to respect these guidelines and prevent the floods or whatever man, kung ano man yung disaster na with that in mind. Pero hindi na nga sinunod. Now we have, as you said, we have places na people build where they're not supposed to build. And ang dami nito. Parang dahil hindi nga nasunod yung urban planning, may pag-asa pa bang i-revert yan? Kasi parang I think sa ganitong klaseng sitwasyon, prevention ng solusyon Hindi yung tipong, okay, guys, sundan natin yung plano ngayon after nating hindi sunod for like 30, 40 years, di ba? Well, sa ibang bansa, na-realize nila na yung mga dating ilog na tinabunan at tinayuan,
nire-revive nila ngayon. Oh, okay. Okay? Isa dyan is Seoul, Korea. Yeah. Merong isang malaking river, tinambakan nila, ginawa nilang highway. No? But they realized na it causes flooding. Dahil nag-develop na yung paligid, no? Wala nang nag-absorb ng tubig ulan. Yeah. No? They decided, i-revive nila yung River. hinukay nila ulit yung highway. Kasi mahabang highway talaga. Mahabang highway. Wow. At ginawa nilang park. Wow. No? Ang galing. So, nirevive nila yung ilog, pagkatapos yung gilid, ginawa nilang park. Pag winter, nag-freeze. Wow. Kasi malamig doon, di ba? Oh. Nag-skating yung mga tao doon, di ba? So, magandang park. Amazing. It's right in downtown. Ano. Yeah. In other countries, ngayon, ang ginagawa nila is nire-revive nila yung mga dating ilog na natabunan. And they call it daylighting. Okay. Dinidaylight nila ulit yung ilog. Yeah. So, para makatulong dun sa pag-iwas sa baha. Ngayon, I mean, itong mga estero na ito, politically, magagawa kaya natin yun? Huhukayin mo yung mga dating estero na natituluhan at tinayuan ngayon ng mga Kung buildings. sino-sino na may-ari. Oo. It becomes a political question, di ba? Wow. Kasi from a technical perspective, may solusyon eh. Yeah. Ginagawa sa ibang bansa eh. Yeah. Pero kaya ba natin gawin yun dito? So I think yun yung it's a web of different problems that you have to untangle, no? Parang ganong klase. It's such a parang ini-imagine ko pa lang ngayon. Para mahirap din, no? Well, ano naman kasi, no? Yung framework ng sustainable development. Okay? Tatlong bagay yung kailangan mo balansehin. Yung environmental, yung economic, at saka yung social. Kasi hindi pwedeng environmental lang. Yeah. No? Kailangan ng tao ng hanap buhay. Di ba? So, may economic. No? Pagkatapos, yung social, yung health ng tao, yung well-being, yung sanitation, etc. So, kailangan mabalanse mo yun. No? So, hindi pwedeng, dahil nagbabaha tayo, yun lang ang tututukan mo. Like for example, may mga nakatira sa ilog na informal settlers. Yep. Kailangan mo ilipat yung mga yun. Tama. Diba? So, hindi mo pwedeng sabihin na, ilog yan, umalis kayo dyan. Yes, Yeah. diba? Hindi mo basta-basta pwedeng tanggalin sila doon nang wala silang paglilipatan. Diba? So, it becomes a social problem. Now, diba? it's a human problem na ngayon. Now, we're looking at people na inhabit these areas where they're not supposed to, or maybe they weren't informed na hindi sila dapat nandun. Diba? Nung panahon ni Pinoy, nung term ni Pinoy, nagkaroon tayo ng matinding baha din nun eh. Habagat din eh. Yeah. Hindi ko na maalala yung pangalan. Pero Ondoy? No, it was after Ondoy. Okay. It was after Ondoy. Nag-set aside si Pinoy ng 50 billion at saka nag-identify ang DPWH ng 18 na mga yung creeks na occupied by informal settlers na kailangan Paalisin. ma-relocate sila. That's why nag-allocate ng 50 billion. Okay. Iilan lamang dun sa mga LGU sa Metro Manila ang nakagamit ng pera. Kasi ang naging problema, walang lupang paglilipatan. Walang resettlement sites. Yes. Hindi pwedeng magtayo ng housing ang LGU kung hindi sa lupa na titulado sa pangalan nila. Wow. Wala silang lupa. Di ba? So, wala silang mapaglipatan ng mga nakatira doon sa mga estero. So, iilan lamang, I think, out of the 17 LGUs ng Metro Manila, I think, 4 o 5 lang yata ang naka-avail nung nung 50 billion na yun At saka nailikas yung mga informal settlers. 18 yung 18 yung kailangan i-alleviate. Oo. Oh my God. Now, hindi ko alam kung naituloy afterwards. Yeah. Pero yun, panahon pa ni Pinoy yun. I think parang
umaabot na lang sa point na talagang nagko-cope na lang tayo after, no? Parang, kumbaga parang, okay, resilient ang Pilipino, let's make them resilient and mag-respond din na lang tayo, di ba? Parang ganun yung nangyayari. Well, I think kailangang mapag-aralan yung problema kung saan yung, kumbaga, yung critical areas na pwedeng yun ang bigyan ng priority. Kagaya nga nung nabanggit ko, no, yung mga kalye na bumababa, na may creek sa ilalim. Yeah. Ang isang solusyon dyan, lagyan mo ng underground cistern. Tama. Okay? Oo. Pareho nung nasa BGC, Yeah. nasa Burgos Circle. So lahat ng mga may ganon, which should not be, hindi mahirap i-identify yung mga yon. Kung saan sila. Based on yung LiDAR information, yung satellite imagery, makikita mo kung saan yung mga dating, makikita mo yung kung saan yung mabababang lugar na merong dapat lagyan. dapat pwedeng lagyan ng mga cistern. No? So siguro, at least yun, hindi magkakabuhol-buhulan traffic. Yeah. Di ba? Kasi huhupaw agad yung yung tubig baha pag meron ka ng cistern na yon, no? So kapag sa mga ganitong klaseng bagay, kunwari ipa-prioritize natin anong aayusin, yun ba dapat ang i-prioritize? Isa yun sa mga pwedeng i-prioritize. Okay. Isa yun. Ano pa yung iba? Kasi yung tubig baha, pareho ngayon, pag ganitong tuloy-tuloy ang ulan, nagiging sa traffic . Ang estimate nga ng JICA, 2.4 billion pesos ang nawawala sa isang araw because of traffic caused by flooding. Wow. So economic rin siya. Economic May impact din siya. consideration din siya, di ba? So yun ang isa sa dapat pwedeng maging priority. Okay. So that's one. Meron pa bang iba? Like, what do you is part of human tawag doon, improvement of behavior? Like, kunwari, proper waste management natin, tayo magtapon sa estero, mga ganun lang klaseng may factor yun? Malaking factor din yan. Okay. Dahil yung mga pumping stations dito sa Metro Manila, meron niyang screen. Yes. To filter. Ang nangyayari, pag yung basura, kasing lalaki ng sofa, mga refrigerator, mga lumang air conditioner, pag bumara yan dun sa gate, sa floodgate, hindi na uubra yung pump. Tama. Diba? Tama. So, yun din yung ugali ng mga tao with regards to tapon anywhere, walang segregation. Walang segregation. Yeah. Medyo, kasi kahit sa bahay mo lang, hindi pa mahilig ka magtapon ng mantika sa drain mo, di ba? Parang doon pa lang, na yun may factor na kagad yun. So what if in like a bigger scale of everything? It's so, yung mga drainage system natin, mostly clogged or hindi nagko-function, do you think that should be given attention as well? Well, kasama yan sa maintenance operations ng mga LGUs. Dapat. Bago mag-umpisa pa yung tag-ulan, dapat nililinis na nila yung mga drains. Kasi lalo na doon sa mga lugar na may mga puno, may mga dahon na nalalaglag, tapos sumahalo yun sa alikabok, kung ano man yung ibang mga dumi na nalalaglag sa kalye. Pagkatapos, pag umulan, dinadala yun doon sa inlet, drainage inlet. Ngayon, pag hindi mo na maintain yun regularly, tumitigas yun. Hindi madadala yun ng tubig baha. So yun ang clog. Kailangan mong i-jet yung tawag ba doon? Power jet. Yeah. Para ma-break yung katigasan nung nagputik na naghalo sa dahon at saka kung ano pang iba pang plastic na ang daming problema. Well, that's why sabi ko nga, hindi urban planning yung problema. It's urban management. Yes. Oo. Kasama kulang yan yung city management. Yeah. Oo. Tapos iba-iba pang plano per LGU. Saka yung continuity ng plano. Yes. Pag merong bagong mayor, parang umpisa ka na naman sa umpisa. Yung naumpisahan na,
hindi itinutuloy Oh, dahil, minsan di ano ba? pa nga minsan by ano pa tawag doon para lang because hindi mo ka partido yung pinalitan mo. Yes. Para hindi ko tutuloy ito kasi ito akin eh. Parang ganung klase yung dating. Yes. Yes. So medyo kasi may mga bagay na I think more than decade siya para ma-implement. Oh, yes, And definitely. we change oo. our administration like every 6 years. Di ba? Mas Yeah. marami pa, di ba? Oo. Parang ganun. To barangay levels pa na iba-iba yung time of election and everything. Sobrang gulo. Maraming bagay na hindi kayang magawa dun sa 3-year term ng Yeah. politiko eh. Yeah. So yung kinikriticize ng marami yung dynasty, no? Pero at least yun may nagpo-provide ng continuity, Gets. 'di ba, sa programa. Yeah. I mean, yun ang plus side nun eh. Yun ang plus side doon, no? Yun nga lang, pag naaabuso, Yun lang. hindi rin maganda. Kasi kung bad practice sila from year 1 hanggang year 25, hindi bad practice. Like, yun din yung naging continuity ng bagay nila. Yes. Ang tawag dun, so ngayon I'm looking towards what we can do now. Like, kunwari, if meron mga structures na ginagawa, and parati naman, like we always see something being constructed here in Metro Manila or in any city sa Pilipinas, is there a way na maybe tell them na, uy, pag ginawa mo tong building mo to this way or nag-include ka ng feature nito sa building mo, baka makatulong ka sa itong space na to? Posible ba yung may ganong mangyari? Yeah, pwede. Tinutulungan namin si Lenny Robredo ngayon, sa Naga. Okay. And binaha ang Naga nung November, di ba? Nung Typhoon Christine. Yes. Ang tindi ng baha, talagang ang lalaki ng parking lot ng mga shopping malls doon. Puro semento. No? So sabi namin, pwedeng lagyan ng underground cistern. Okay. Yung mga parking lot, para yung tubig baha, ma-store muna doon sa underground cistern. Pwedeng ponduhan naman yun ng mga may-ari ng shopping malls eh. Instead na puro semento, di ba? Pwede nilang gawing permeable yung surface. Yeah. Or mag-construct sila ng underground cistern. Yeah. Pagkatapos pati, dun sa mga upstream na lugar, pwede silang mag-construct ng detention ponds. Detention ponds, ibig sabihin nun, floodwater detention. Dinidetain mo muna yung tubig. So para hindi sila mag-downstream, Para hindi sila dun muna bumaksak agad. Kasi ang nangyari nga sa Naga and many other places, pag sinementuhan kasi ng yung mga gilid ng ilog, ang bilis ng daloy ng tubig. Tapos yung poblasyon ang binabaha. Yes. Pero kung meron kang detention ponds sa upstream, Doon muna sila. doon muna sila. Pagkatapos, pag hindi na umulan, pwede mong i-release dahan-dahan. Diba? Okay. Yung lugar na may ponds, pwedeng pang-irrigation sa agriculture. Actually. Pwede rin pang recreation, di ba? Pwedeng parks and recreational area. So, hindi naman siya walang... Hindi siya nuisance. hindi siya Wasted space. Wasted space Yeah. o non-revenue generating. Yeah. May pakinabang din siya. So parang siya, tawag doon, multi-purpose siya, no? Yes. At saka ang nagiging popular na ngayon, called nature-based solutions. Instead of purely hard infrastructure, ina-adapt na ngayon yung nature-based solutions. So for example, sa mga parking lot, hindi ba yung mga kotse kumisan back-to-back or front-to-front, meron parang divider. Yung divider mo, pwede mong i-design na mag-absorb ng tubig baha. Okay. Like, lagyan mo ng butas or something? No, hindi mo siya sisimentohan. Oo nga naman. Hindi mo siya sisimentohan. Pagkatapos pwede mo pang i-landscape. Part of your landscaping. No? Ang tawag maganda patignan. Maganda pantingnan. Pwede mo taniman ng mga namumulaklak na halaman. No? So, instead na yung concrete na kanal, ang tawag, isang example ng nature-based solution, yung bioswale. Mababaw na kanal na that's why swale. Smooth yung kanyang Okay. Pareho sa mga center island ng mga expressway.
pwede mong gawin yun. Oo nga, yun. ano, oo. Para at least by bit may na Yes, flood. nakakatulong siya to, Hindi ba, to avoid floods. Hindi kayang i-apply sa Metro Manila? Well, Dami ting kalye merong rin. mga lugar sigurong pwedeng Pwede. gawin yan eh. Okay. Ah, Daming parking lot dito. well, actually, may project ngayon ng Yeah. MMDA Na. na nature-based solutions. That's great. Nagpapahanap sila ng mga lugar na pwedeng makapag-introduce ng nature-based solutions. Itong mga solution na to, it's very interesting and I look forward to sana ma-apply talaga to. It's ongoing na to sa Naga, like nangyayari siya or Yung sa Naga, nagkunda kami ng series of workshops. Meron na kaming rekomendasyon. So, fina-finalize na namin ngayon yung recommendations. wow. Okay, it's very exciting. Pero sorry, I could go on and on. Usually ako may podcast ako minsan 2 oras episode ko, but now we are at a time constraint. So, we have to wrap it up, sir. Pero it's a very very interesting conversation we're having and pumasok ako daw actually skeptic ako eh. Coming into this parang ilang taon na for sure masyado ng maraming problema, hindi na magkakaroon ng solution to. But it's good to hear solutions for a change. It's so nice to ano. Pero ikaw sir, being an environmental planner na sobrang tagal na, you're an expert of what you do. May frustration ka bang na personally pag nakikita mo yung mga for sure pag nakita mo yung balita, 'di ba, yung social media. Yeah. Well, tumagal ako sa gobyerno na 16 years because of my high frustration tolerance level. So, yeah, nakaranas na ako ng madaming frustration. Yeah. Pero, you know, looking at the new young mayors ngayon, parang nai-encourage ako na maganda yung kinabukasan. Tsaka merong degree of access ngayon to information everywhere. So, kunwari if before, kapag may solusyon sa Germany or sa Denmark or sa Spain or whatever, matagal dumating yung balita. Ngayon, ang bilis na lang. Yes. Pag may ginawa sa Seoul, malalaman natin kagad. Yes. And then, kaya mo kagad i-access yung taong yun to consult or whatever, di ba? Yes. So, it's looking a bit, may glimmer of light at the end of the tunnel, don't you think? Or Yes. Okay. Yes. Great. Okay. Ayoko kasing tapusin yung episode ng... Hindi. Lulunurin tayo by 2050. Nandito na lahat ng bahan natin. Hanggang doon na lahat. Everything. Pero sir, thank you so much. That was so insightful and sobrang eye-opening. Another great episode about urban planning, environmental planning. Thank you so much. The Medyo Serious Talk Show is on at One News every Tuesday at 9 p.m. At kung wala kayong TV, please just go to YouTube, search Medyo Serious Talk Show with Red Oliero, and please watch the episode as a whole. Marami kayong manutunan tulad ko na I think I came out 0.7% smarter sa episode na to. Thank you so much, sir. Thank you, Ren. Thank you.